Sa simula ng movie ay makikita natin ang isang babae na biglang nanginginig, at sinabi niya na may sumumpa sa kanya. At nang tulungan siya ng kanyang asawa at anak na si Yuli, ay biglang naglabasan ang mga karayom sa kanyang mga braso. At makikitang hinugot niya ang isang karayom sa kanyang isang mata. At napasigaw sa sakit si Yuli nang hawakan siya ng kanyang ina. Kaya agad siyang ipinasok ng kanyang ama sa kwarto. At pagbalik ng kanyang ama ay nagsisigaw ito dahil inatake ito ng kanyang ina. At pagkatapos ay biglang may sumuntok sa pinto, kaya't nabutas ito. At pagsilip niya sa butas ay biglang bumulaga ang kanyang ina na tila sinaniban ng demonyo. Kinabukasan pagdating ng mga pulis ay ginising nila si Yuli. At nag-iiyak si Yuli nang makita niya na patay na ang kanyang mga magulang. Pagkatapos ay dumating si Amber kasama ang kanyang anak na babae na si Laras. At sinabi niya na asawa niya ang namatay na ama ni Yuli, at sinabi niya kay Yuli na isa kang anak sa labas. Pagkaraan ng 20 taon ay namumuhay na si Yuli kasama ang pamilya ni Amber. At kinakawawa at itinuturing siyang isang katulong ni Amber. At asawa ng kanyang anak na si Lares si Rudy, at anak naman nila si Tika at si Dian. Galit pa din si Amber kay Yuli hanggang ngayon. At lagi niyang binubulyawan si Yuli kahit na ito pa ang nag-aalaga sa kanya. Kinagabihan pag-uwi nila Tika galing ng moske ay nakakita sila ng multo sa isang haunted house. Samantala sa bahay ay nag-i-spirit of the coin si Dian upang makausap niya ang isang espiritu. At kusang bumukas ang pinto, ngunit sila Yuli at Tika lang pala ang pumasok. Pagkatapos ay biglang naghingalo si Amber. At nang bigyan siya ng oxygen ni Yuli ay tinabig niya ito. At sinabi niya kay Yuli na dapat lang mamatay ang nanay at tatay mo. At pagdating nila Lares ay dinuran niya ng dugo si Yuli, at agad siyang namatay. At nang lilinisan na nila si Amber ay sinabi ni Laras na, lumayas ka nga dito dahil hindi ka naman namin kaano-ano. At sa sala ay humalik na ang pamilya ni Laras kay Amber bilang kanilang huling pagpapaalam. At nang hahalik na si Yuli ay naalala niya ang pang-aapi ni Amber sa kanya. At biglang sinabi ni Amber sa kanya na, mamatay ka na. At galit na sinabi ni Laras na wala kang utang na loob, siya ang nag-alaga sa'yo tapos gagawa ka ng eksena ngayon, at bigla siyang sinampal nito ng malakas at sinabing walang hiya kang anak sa labas. Pagkatapos ng libing ay naalala ni Laras nung iwan sila ng kanyang ama. At galit niyang pinunit ang kanyang ama sa kanilang family picture. At sa grocery ni Laras, ay binigyan ng tip ng customer ang helper na si Yono. Kaya't kinuha ni Yuli ito upang ibigay kay Laras, ngunit nang makita sila ay sinabi ni Laras na bakit ka binibigyan ng pera ni Yono. Makatikang babae at manang-mana ka sa ina mo, ano lalaban ka na sa akin. At nang dalan siya ng pagkain ni Yono ay humingi siya ng tulong dito upang magpasama sa isang lalaking shaman. At sinabi ni Yuli sa shaman na gusto niyang wasakin ang pamilya na sumira ng kanyang buhay. Gusto ko silang patayin lahat. At pagkatapos ay nagsagawa na ng ritual ang shaman, at laking gulat ni Yuli nang makita niya na biglang nasunog ang picture at naggalawan ang mga pako. May isang kulam lang ang makakagawa ng gusto mo. At kailangan nito ng isang patay na kalilibing lang nang hindi pa nagpo 40 days. Paano kung kapamilya ko ito? Mas lalong maganda pa nga iyan. Kinagabihan ay nagpatulong siya kay Yono upang hukayin at kunin ang bangkay ni Amber sa sementeryo. At dinala nila ito sa shaman. Pagkatapos ay kinatay ni Yuli ang isang kambing bilang kanilang alay. At ginamit niya ang balat at dugo nito, at isinulat din niya ang pangalan ni Amber. At inulit din niya ang spell ng shaman. At bigla niyang nakita ang kanyang sarili na isang patay, kung saan ay tinatawag niya ang reyna ng itim na kapangyarihan. At sinabi niya na dala ko na ang paborito mong alay, at nakikiusap ako na wasakin at patayin mo na ang pamilyang sumira ng buhay ko. At pagkatapos ay nakita niya na biglang ngumanga si Amber, at ipinasok niya ang kulam sa bibig nito. Sinabi ng lalaki na kailangan mo ulit gawin ang mga ritual ng kulam bago mabulok ang bangkay niya. At kung di mo tatapusin ay babalik ito sa'yo. At kailangan mong siguraduhin na talagang makasalanan at karapat-dapat silang mamatay. At sa kwarto ay laking takot ni Tika nang makita niya ang nakakakilabot na multo ni Amber sa kama, at bigla itong nawala pagpasok ni Yuli. Kinabukasan ay sinabi niya ito kay Laras, at sinabi ni Dian na nakausap ko si Lola sa Spirit of the Coins at sinabi niya na masakit. At paglabas ni Yuli ay pinagsabihan siya ni Laras na, bakit ayaw mo nang magtrabaho, at naging kakaiba na ang kinikilos mo mula nang mamatay si Mama. Kinagabihan habang nagdarasal si Tika ay bigla siyang nakatulog. At nakita niya sa kanilang family picture na dumudugo ang ulo nilang lahat. At pagkatapos ay bigla siyang nagising.
At sa bahay ay tinanong ni Dian ang kanyang lola, nandito ka pa ba lola, at sumagot ito ng yes. Samantala ay nagsagawa na si Yuli ng kulam para kay Dian. At ipinasok na niya ang papel sa hiniwa niyang leeg ni Amber. Kaya't nang dahil dito ay biglang sumakit ng todo ang ulo ni Dian. At tila kinontrol siya ng kanyang lola na basagin niya ang board sa kanyang ulo. At pagpasok ni Tika ay itinusok niya sa kanyang leeg ang nabasag na board. At laking gulat ng lahat sa nangyari. Pagkalibing ay sinabi ni Yono na, ikaw ba ang may kagagawa ng mga ito? Tinulungan lang kita dahil malupit sila sayo, pero hindi sa ganitong paraan, sa palagay ko ay kinakarma lang talaga sila. Samantala ay sinabi ni Tika kay Amam na may kumukulam sa pamilya namin. Magdadasal ka tuwing gabi at humingi ka ng kapatawaran kay Allah. At sa grocery store ay pinagalitan ni Lares si Yuli dahil sinadyang ibagsak ni Yuli ang mga bote. At sinabi ni Rudy kay Lares na tama na yan, lagi niyo na lang tinakatulong si Yuli. Bakit mo ba siya pinagtatanggol hindi naman natin kaano-ano yan? At galit na nilayasan na siya ni Rudy. Isang araw ay inakit ni Yuli si Rudy, at sinabi niya na iwan mo na si Laras. Hindi pwede dahil may pamilya ako, ikaw ang umakit sa akin at tama si Laras na nagmana ka nga sa ina mo. At paglabas ni Rudy ay nakita sila ni Tika. At kinagabihan habang nagdadasal si Tika ay biglang bumulaga sa kanya ang isang babaeng multo. Samantala ay hiniwa ni Yuli ang pisngi ni Amber upang ipasok ang kulam niya na papatay kay Rudy. At nang sisindihan na niya ang kandila ay bumangon si Amber, ngunit paglingon niya ay nakahiga naman ito. At nang sindihan niya ulit ang kandila ay nakita niya si Amber sa kanyang harapan, at bigla na namang nawala ito. Samantala sa bahay ay biglang tila nabulunan si Rudy. At pagpunta niya sa banyo ay nasuka siya ng dugo na may mga buto ng tao. At biglang may pumasok na ipis sa kanyang isang mata, at nang hugutin niya ito ay lumabas ang kanyang buong eyeball. Pagkatapos ay nakita niya ang bangkay ni Amber. At pagdating ni Yuli ay nakita siya nitong duguan at patay na sa sahig. Kinabukasan pagpikit ni Tika habang nasa lamay ni Rudy ay nakita niya ang kanyang sarili sa sementeryo. At pagdilat niya ay nakita niya ang mga patay na nakatingin sa kanya. At pagpikit niya ulit ay hinila siya sa paa ni Amber at inatake siya ng mga ipis. Kaya't nagsisigaw siya sa takot. Pagkapasok nila sa kwarto ay sinabi niya sa ina na may kumukulam sa atin. Ayokong mawala ka mama dahil ikaw na lang ang natitira sa akin. Ngunit ayaw naman siyang paniwalaan nito. Kinabukasan nang makita ni Laras ang jacket ni Rudy sa kwarto ni Yuli ay sinangga ni Yuli ang kanyang pagsampal. At sinabi sa kanya ni Yuli na hindi ka mahal ni Rudy. Di ba't ikaw ang nauna na nang akit sa kanya at ikaw din ang pumatay sa buong pamilya ko, isa kang makating babae at mana ka sa ina mo. Ano lalaban ka na ba talaga sa akin? At bigla siyang sinampal ni Yuli, oo lalaban ako at bakit ako matatakot sa'yo? At dahil sa sobrang galit ay ipinagtabuyan siya at pinagsaraduhan ni Laras. At sinabi sa kanya ni Yuli na, napakasama mo, tingnan mo ngayon parehas na tayong wasak na ang mga buhay. Kinagabihan nang makita niya sila Tika at Yono na nag-uusap ay sinabi niya kay Yono na, sinabi mo ba sa kanya na ako ang may kagagawan ng lahat, wala naman akong sinabing kahit ano sa kanya, at wag mo na nga akong isinasali sa mga pangungulam mo. At ilang sandali ay inilagay na niya sa hiniwang balat sa kamay ni Amber ang kulam niya para kay Yono. Samantala nang magsara si Yono sa tindahan ay bigla niyang nakita ang bangkay ni Amber. At pagpasok niya ulit ay nawala naman ito, at biglang sumara ang accordion. At bumagsak siya nang makita niya si Amber, at pagtayo niya ay pinagkakagat siya ng mga linta sa muka. Kaya't pinilit niyang itinaas ang accordion upang makalabas. At nang biglang bumagsak ulit ang accordion ay nahati at nadurog ang kanyang muka. Kinabukasan ay halos bumagsak na si Laras nang makita nila ang karumal-dumal na pagkamatay ni Yono.